very consistent sa pagdadasal sa akin, sa pagsama sa akin sa kanyang mga panalangin, lalo na sa Santa Misa po. Maraming salamat po. At ako'y natutuwa po ako ngayon dahil nga po nakabalik na naman po ako dito sa Friends of the Bride. So, napakinggan po natin ang sharing ni Sister Liana na napakaganda po talaga, na talagang ang dapat po talaga daw na ginagawa natin talaga ay nag-iipon tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kundi sa langit. Pero of course, syempre without prejudice doon sa ating pangangailangan na tayo pa rin po naman po ay nasa lupa, so kailangan pa rin po natin ng mga material na bagay. Pero ayun nga po, sabi nga po ni Sister Liana, dapat balanse ang ating ang ating buhay. Kaya po. Sa unang pagbasa po natin, nadinig po natin kung paano po talaga pinoserve ng ating Panginoon yung tunay na kaharian ni Haring David. Kasi nga po, for some time naagaw po ito ni Atalia. So, sa loob po ng 7 taon, akala po niya ay nagtagumpay siya na maagaw niya ang kaharian ni Haring David, pero si Jehoiada nga po kasi ay itinago po talaga yung tunay na tagapagmana ni Haring David. So, sa takdang panahon po, sa pagkatapos ng 7 taon, ay talagang nabawi po nila mula kay Atalia at naibalik po talaga ang tunay na kaharian ni Haring David. Ito po kasi patungkol po talaga dun sa ating gospel sa araw na ito. Saan po ba talaga naroon ang tunay nating kayamanan? Diba po? Ang sabi nga po dun sa banal na kasulatan po sa gospel according to Matthew, kung saan nandoon ang iyong kayamanan, definitely nandoon po ang iyong puso. Okay. Ano po ba ang ibig sabihin po nun? Dapat daw po kasi talaga ina-align natin ang ating mga puso doon sa tunay na kaharian, ang tunay na eternal kingdom ng ating Panginoon. Sabi nga po ganun, ito po yung eternal kingdom na hindi po talaga nagtatapos. Ito po ay hindi pwedeng nakawin ng kahit na sino, hindi po pwedeng sirain ng kahit na anong elemento dito sa lupa. Kasi God's kingdom is an eternal kingdom. Okay. So rather than for us to align ourselves, of course, definitely we have to take care also of our temporal needs, but we have to make sure that they are just in preparation for the real kingdom. Diba po? Kasi kung tutuusin po, titignan po natin, lahat naman po talaga ng bagay sa mundo ay natatapos. Ang lahat po talaga ay lumilipas. Kahit nga po gaano kaganda ang mga bagay-bagay, nagtatapos po ito. Diba po? Sabi nga sa wikang Latin, sic transit gloria mundi. Ang lahat po lahat po ng mga kayamanan sa mundo ay nagtatapos, dumadaan lang. Di ba po? Para pong habang pinagdadasalan ko po itong ating gospel for today, ang naalala ko po ay si Regine Velasquez. Di ba po? Sa totoo lang po, si Regine po kasi talaga, nung una siyang nakilala sa Philippine show business, manghang-mangha po talaga lahat ng tao. Kasi ako po, personal ko po kasi nakita si Regine Velasquez nung araw, nung bago pa lang siya. Talagang manghang-mangha kami talaga sa galing niya kumanta. Talagang hindi mo alam kung saan nanggagaling yung boses po. Especially when she was starting, napakaliit lang niya na babae. Kasi payat pa po siya nung araw during the time na batang-bata siya. Pero hindi mo alam kung saan nanggagaling yung boses. Talagang, po talaga yung, bumibirit siya, pero makita mo, hindi masakit sa tenga. Talagang kaaya-aya sa tenga yung kanyang tinig. Kaya po talagang, hindi po talaga nakakagulat na talaga po ay siyang sumikat ng gusto. Di ba po? And that was the time, una ko siya nakita po, circa 1988. Noon po, sa isang concert po na pinanood namin dati no ako'y seminarista. So manghang-mangha po kami kay Regine dito po. At nakita po natin ang kanyang pagsikat. Talagang makita mo talagang siya ang tinagurian na Asia Song for, diba po, talagang kung saan po talaga, hindi lang siya hinangaan dito sa Pilipinas, kundi hinangaan din po siya sa buong mundo. Pero kung makikita po ninyo, kung nasundan nyo rin ang buhay ni Regine Velasquez, marami po siyang mga pinagdaanan, marami siyang mga pagsubok na pinagdaanan. And recently nga po, nakakulungkot, in-announce siya kasi na magre-retiro na siya. Before her announcement of her retirement, there were a lot of occasions wherein she felt that the talent that she used to have, the great talent that she used to have, is not the same as the thing that she enjoyed when she was young. Na
na-realize niya na ang boses niya ay hindi na ganoon katulad ng dati. Na-realize niya na marami na ngayon ng mga ibang mga artista, mga ibang singer, na para bang mas nakakahigit na sa kanya. It gave her a lot of insecurities. It gave her a lot of fears. Kaya nga po, last time nung siya, kagaya po nung nababasa po ninyo dito, yung kanyang tweet, na sabi niya gano'n na sa ngayon, kahit yung mga single performance lang niya sa ASAP, talagang makita mo talagang nagbibigay na sa kanya ng takot. Kaya sabi gano'n, heartbreaking nga daw ang kanyang mga nararamdaman ngayon. Parang hindi na katulad ng dati ang ningning ng kanyang bibig. It only goes to show po sa atin nga po na talagang lahat po ng bagay sa mundo ay nagtatapos. Lahat po ng bagay sa mundo talaga ay hindi permanent. Diba po? Kaya gano'n. Kasi nga po, ang problema po sa kayamanan ng mundo, the earthly accumulations, whether ito po ay tungkol sa kayamanan, yung ating status, o kung ano man yung ating mga possessions, lahat po sila ay perishable and vulnerable. Okay? Pwede po siyang mawala anytime. Pwede po siyang mawala through natural means or pwede po siyang manakaw. Diba po? Kaya ang sabi ng Panginoon nga sa atin, kung saan nandoon kasi ang ating tinuturing na kayamanan, nandoon po talaga ang ating mga puso. Kaya ano po ang sinasadya sa atin? Ano po ang aral na binibigay sa atin ng ating Panginoon? Ang sabi niya, dapat maging malinaw sa atin. Ano ba yung mga binibigyan natin, mga pinapahalaga natin sa buhay? Kasi bakit? Kung ano man po, what you value most will always dictate your affections. Kung ano yung talagang pinahahalagahan mo, definitely, nandun lahat ang iyong puso. Lahat, yun ang talagang gumugugol ng iyong oras. At yun talaga ang laging laman ng iyong mga kaisipan. Kaya po, siguro sa atin, dito po sa Friends of the Bar, let us examine ourselves constantly. Kailangan po talagang chinecheck po natin. Kasi may tinatawag po na, although of course, syempre, natagpuan na natin ang ating Panginoon. Pero still, there is a tendency for us to backslide. That's why it's necessary for us daily to really examine ourselves. Pagising ba natin sa umaga, sino ang ating ano yung una nating naiisip? Kasi sabi ang ganon, iba po, kung ano yung pinaghahalagahan mo, yun ang nagdidikta ng iyong affections, di ba po? So, halimbawa, sa umaga, ano ba ang unang pumapasok sa isip mo pagising mo sa umaga? Ang una mo bang naiisip ay mga gagawin mo sa buong araw? Ang mga naiisip mo ba ay mga problema mo, yung iyong mga alalahanin, yung iyong mga duty, yung iyong mga concern, o basta una mo bang isipin na, ay Panginoon, nagising na naman po ako. Maraming salamat sa pagkakataon ito. Kasi po, kung ang unang-unang naiisip mo agad, isip ay ang Panginoon, it's an indication na ang mas binibigyan mo ng halaga ay ang ating Panginoon. Kaya po, ano po yan? Pan-check po yan sa atin sa umaga. Ayun po yung number one na dapat natin i-check. Kasi po, halimbawa, kung hindi Panginoon ang una mo naisip, siguro kailangan natin mag-reassess ng ating mga values. Siguro, mas ano po talaga, kulang pa tayo siguro sa pagmamahal ng Diyos. Diba? Sa pagmamahal sa Diyos. Kasi sabi, ganun nga po, kung ano ang mas pumupuno ng iyong kaisipan the whole day, di ba po, yun po talaga ang mas pinapahalagaan. Ang sabi ng ating Panginoon, let's invest in the kingdom of God. Because the kingdom of God is the one that is eternal. Ang ating stay po dito sa mundo ay panandalian lang. Hindi po ito magtatagal. Siguro para sa iba, matagal. Maabot ng mga 90 years ang ating buhay. Pero sa iba, hindi ganun kahaba, hindi ganun katago. Kaya nga po, mahalaga habang tayo ay gising pa, habang tayo ay buhay pa, habang tayo humihinga pa, let us start to invest in God's kingdom. So how do we invest in God's kingdom? Yun nga po, sabi yung gano'n, di ba? Mahalin natin ang Diyos. Pero mamamahal lang natin ang Diyos at mapapakita lang natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating yun nga po, the acts of service that we give to others, our generosity towards others, our loving one another. That is the way for us to show how much we love God. And these are our investments in the kingdom. Kaya nga po minsan, kahit na, halimbawa, you store treasures here on earth, mag-accumulate ka. Karamihan po sa atin dito, nasa abroad, talagang nagtatrabaho para kumita ng pera. Of course, let's do that. Kailangan po natin yun, kailangan natin mabuhay.
Pero let us not be possessed by our own possessions. Ang number one nga po talaga dito ay dapat daw we develop the generosity of God. Kasi bakit? Kung tutuusin po, we are mere stewards. Tayo po ay tagapangalaga lang ng kayamanan na nagaling lahat sa Diyos. Kahit naman po nung panahon ng Panginoon natin, di ba? Kumakain po sila. Kailangan din nila ng pera during that time. Pero makikita po ninyo sa ating Panginoon, especially dun sa kanyang kwento doon sa pagpapakain niya ng 5,000 tao. Kasi po, nakita po nila na nasa ilang na lugar sila at makita mo gano'n, kailangan kumain ng mga tao. Nakita ni Philip, yung kanyang isa sa mga apostoles po ng ating Panginoon, na ang daming tao pero kakarampot lang po ang kanilang pera. They only had 200 days worth of wages, gano'n. So it was not enough. So nakita po nila na imposible tatakain nila. But the Lord was that generous. Sabi gano'n na, ang generosity kasi ng Panginoon is walang boundaries. So kahit nakakarampot lang ang meron sila, especially, sabi nga po gano'n, kahit may pera sila at that time, huli na, tanghali na masyado para pagpunta pa sila sa bayan para bumili ng pagkain. Ang meron lang po doon ay isang bata na may 5 tinapay saka 2 piraso ng isda. So kahit kakarampot po iyon because the boy was so generous. So as to give whatever little that he has towards the people who were in need. Ang ating Panginoon po ay pinagyaman po ito at pinarami niya. Actually, kung titignan nga po ninyo, the miracle of the 5 loaves and 2 fishes were able to serve and feed all the more than 5,000 people in that area. And hindi lang it was not just an ordinary meal. It was an excessive meal. Makita niyo po talaga, right after they were full, there were even food that were in excess. They were able to gather baskets of leftover bread and fish. And please take note, and it all started with the generosity of that one boy who gave the little that he has, and God blessed it. God multiplied. And this is how the kingdom of God works. Kaya po, ang lagi nating tatanungin is this, saan ba naka-anchor ang ating mga kaluluwa? Every day ba, we make it a point talaga to invest in the kingdom of God. Because investing in the kingdom anchors your heart to things that endure eternally. Yes, of course, kailangan nating alamin kung saan ba natin kukunin ang ating mga pagsusuporta sa ating buhay sa araw-araw. Pero more than that, of course, syempre, kailangan mas binibigyan natin atensyon. Mas pinaghahandaan natin yung tunay na kaharian na naghihintay lahat sa atin. Nung ako po ay nasa seminaryo, meron kaming kanta na originally composed by one of our brothers sa seminaryo. Ang title po ng kanta ay yung May Langit na Naghihintay sa Atin. Natatanda ko po yung lyrics nun, allow me to sing it for you po. Hindi po wala po akong gitara, pero allow me to sing it to you a cappella. The song goes like this. May langit na naghihintay sa atin, darating ang araw at tayo'y liligaya rin. Sa dakong kalawakan ay matatagpuan, isang lugar ng husay di na mararamdaman. Ang kalungkutan mo ay may pangako, inhawahang di batid ng kahit na sino man. Huwag mong kalilimutan, itaas ang iyong tingin, sa langit na naghihintay sa atin. Lumuha man sa dusay pilit na maiwawagli, magtitiis na labis pagkat may hangganan din. Hirap ang tunay hanggat makapiling ka. Inoon, sa langit magkikita. So saan ba naka-anchor ang ating kaluluwa? Sabi ganon, for us to be able to really check on ourselves, it's so easy. Kasi sabi ganon ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, the eye is the lamp of the body. Kung ano ang estado ng iyong mata, when your spiritual vision is focused on God's light, definitely your whole life will reflect the clarity and grace of God.
Yan po yun eh. Kasi kung talagang malinaw sa atin, ang punto de vista ay talagang nakaangkla at talagang nakatingin doon sa ating patutungong langit, then everything will be all right. Everything will be clear. Grace will continuously flow. However, if we are not clear as to where we are going, if the light inside you is actually darkness, definitely it will cloud our moral judgments and the direction that we are taking. Kaya po doon. Ito nga po yung pinaka-ano dito, warning. This passage isn't a strict condemnation of only things. Gusto pa rin po ng Diyos na magkaroon po tayo ng mga temporal benefits, temporal gifts. Pero ito po yung warning niya. Okay? A warning against letting possessions possess you. Hindi ka po dapat maging alipin ng kakarampot na kayamanan na meron ka sa ngayon. Kasi bakit? May purpose po ang kayamanan na ito. Ang purpose ito ay panglupa lang. Pero hindi po tayo nagtatampo sa lupa. Ang ating pong direksyon ay papunta sa langit. Kaya po, every day, let us try to examine ourselves and ask ourselves these practical questions. Ano yun? Ano ba ang nagkukonsume ng iyong utak? Kasi bakit? What consumes your mind, definitely, is what controls your life. Kaya kailangan po natin talaga is to really focus all our energies doon sa mas makabuluhan na bagay. Sabi nga ni Tony Robbins, where focus goes, energy flows. So kung papunta sa langit, langit ang nasa isip mo palagi, then definitely all your energies will always flow towards the thoughts of heaven. Kaya nga po, sabing ganon, it's best for us to always see things through the eyes of Jesus. Lagi po akong mayroong pinapakinggan lately kasi po ako po ay nagpa-facilitate ng mga retreat doon po sa mga faculty members ng Angeles University Foundation. Nakatatlong batch na po ako kahapon po yung pinakapangatlong batch. Tapos may isang batch pa po this coming Monday doon sa Angeles University Foundation. Ang lagi po namin pinag-uusapan doon ay dahil sila po ay mga guro. Dapat po may mga bata po na nasa kanilang pangangalaga. Kaya sabi ko ganoon sa kanila, rather than for them to see their students as smearheads, let them see these students through the eyes of Jesus. Kasi sa ating Panginoon, sa Kanya ang tingin niya sa mga bagay-bagay. Sila ay mga tao na nangangailangan ng direksyon. And we can only point them to the right direction if we ourselves are anchored towards that direction of goodness. Kaya po, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Glory to God. Maraming salamat, Brother Gipo. Gipo. Okay po. Mga kapatid, hanggang nandito si Brother Gipo, magtanong po tayo o mag-share ukol ukol doon doon sa ating ating napakinggan. Ano po? Sige po mga kapatid. Tanong po tayo para mas malalim po yung ating matutunan pa. Either po tanong, Sister Violi, o kaya po sharing. Kaya nga po, bro. Yung kanilang Sige po, tanong po o sharing. Mga kapatid. Ako po mas natutuwa ako sa Sir Violet kapag nag-share kasi mas marami po ako natututunan. Nagagamit sa aking pang araw-araw din na pakikisalamuha sa pakibak sa buhay. Sige po mga kapatid, sharing po tayo. Alam niyo po, sa pag-sharing, nagbibigay po tayo ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Kung ano po yung ginawa niya kabutihan sa atin. Kaya sige po mga kapatid, para po sa pag-sharing si Sherry, more blessing po tayong matatanggap. Amen po. Sige po.
Wala po Wala ba po ba magtatanong? magtatanong? Sister Sister Freddy Freddy Moser. Makapagtanong po. Baka meron. Yan, Sister Diana. Tatanong ko lang po, di po ba pagka po, baby po yung binibinyagan po? Pagka po ba bininyagan ng isang baby, sa oras po bang yung binibigay na po sa kanya yun o di po ba tayo parang ang intindi ko po, may Holy Spirit po tayo sa ating sarili. Yung po ba ay napapabigay sa kanya sa oras na siya bininyagan? At yung po bang binigay sa kanya na Holy Spirit, ayun po talaga yun naggagabay sa kanya sa kanyang paglaki. Bakit po merong bata na lumalaki na hindi, parang hindi po tama? Yun lang po. Sister Diana, actually po, ano po, talaga naman po tinatanggap po natin ang Espiritu Santo kapag tayo po ay bininyagan. Although, of course, syempre nga po, bata pa po kasi during the time na binibinyagan. Wala pa po talaga siyang kamalayan kung anong naganap. Pero yun nga po doon nga po pumapasok po yung grasya ng Diyos. Na ano po ang grasya po ng Diyos talaga ang gagabay dito sa batang ito para po talagang siya ay lumaki sa pamamaraan ng Panginoon. Halimbawa po, yung ano man po, yung sa mga okasyon po na may mga bata na naliligaw ng landas. Actually po, ano po yun in a way, may kinalaman po yun doon sa paano ba pagpapalaki dun sa bata. Pero ako po kasi, Sister Rihanna, naniniwala po kasi ako na ang Diyos ay lagi nakagabay. Ano po yan lalong-lalo na po sa mga bata. Ang lagi po talagang, di ba sabi nga po ng ating Panginoon, let the children come to me and forbid them not. Because yun nga po, yung innocence of the child is the one that really reflects the kingdom of God. Yun nga po. Kaya nga po, ang sabi gano'n, ang isang napakalaking kasalanan kapag iniskandalo mo o sinira mo ang pananaw ng isang bata. Kasi talagang ano po yun, talagang galit po ang Diyos sa gawain gano'n, nasisirain mo ang kanilang mga future. Pero ako po, naniniwala pa rin ako na ang Panginoon dahil nga mabait siya at mahal na tayo, kahit na minsan nangyayari yung napapariwara ang bata, naniniwala pa rin po ako na matatagpuan nila ang landas pabalik sa ating Panginoon. Lalong ako po naniniwala po ako talaga, I really would like to encourage all of the parents to make it a point na paglaki ng bata, ay i-avail po yung tinatawag na sakramento ng kumpil o yung confirmation. Kasi ito po yung pagkakataon po talaga kasi para ang bata na hindi naman sumagot nung sa kanyang binyag, ay this time, siya na mismo talaga ang sasagot sa pagtanggap sa ating Panginoon dahil nga nandun na po siya sa age of reason. Kaya nga po itong bata, may tinatawag na ninang o ninong at ninang. Sila po kasi yung sponsor. So sila muna yung gagabay. Sila muna yung talagang sasagot para sa mga bata. Kaya nga po sa totoo lang po, more than yung pagbibigay ng aguinaldos pag Christmas, more than anything else, ang tagalang number one po na duty natin kung tayo ay magiging ninong o ninang ng mga batang bibinyagan, ay talagang we make it a point na talagang gabayan po sila, especially tungkol sa pananampalataya. Ito po kasi isang bagay po kasi na nane-neglect ng mga tao. Basta akala lang nila, ang trabaho lang nila ay sumipot, magbigay ng regalo at magbigay ng aguinaldo at Pasko. Mas malalim po ang duty ng isang ninong at ninang sa paglinang sa pananampalataya ng bata. Kaya tayo po balikan po natin, tayo po ba ay sa mga naging ninong at ninang sa atin, tayo po ba ay ginawa natin ang ating trabaho? Kaya po, kasi kung tutuusin po, kung hindi natin ginawa at pariwara ang bata, meron po tayong pananagutan sa ating Panginoon. Kasi pumayag tayo maging sponsor ng mga batang ito nung sila ay bininyagan. So let's make it a point po talaga na kinakamusta natin ang ating mga inaanak, lalong-lalo na sa kanilang mga pananampalataya. Duty po ng ninong at ninang na makilala ng kanilang mga inaanak, di ba po, ang Panginoon, ang Diyos, ang kabaitan ng Diyos. Yeah. Thank you po. Maraming salamat din po, Sister Diana. Roji po. Total Total nabuksan nabuksan na yun sa mga ninong at ninang na yan. Paano yung minsan mo lang nakita yung inaanak mo. Tapos hindi mo na siya nakita dahil lumipat na sila o whatever. Ano yun, kasalanan pa ba? Hindi mo nagampanan?
Ganito po si Sir Violi, ganito po yan eh. Ako po ganito po ang pananaw ko sa buhay. Pag gusto, maraming paraan. Kasi kahit lumayo ka po ano po, yung still have some sort of communication with the child. Kaya sa mga magulang. Di ba po? Maging conscious po tayo doon. Of course, syempre po, kung wala na po talagang paraan para mabalikan mo, o kaya ay ano po yan, sa dasal natin po idaan. Dapat po kasama sila, kasi hindi natin magagawa talaga physically yung paggabay, at least gabayan po natin sa dasal. Isa, duty po natin na ipagdasal ang ating mga inaanak, lalo na kung hindi natin nakikita at wala tayong pagkakataon na gawin ang ating duty. At least po sa dasal, Sister Bill. Basta po, wag lang talagang wala ka talagang gagawin yung ulam. Yes po bro, kasi noon wala pang mga cellphone eh. Walang communication. Ganun po. Isa pa po bro. Yes po. Ito pong tanong. Kung ang mata po ay lampara ng katawan, paano ito binabago ang paraan ng ating pagtingin sa mundo at sa kapwa? Ano ang mga bagay na maaaring makapagpalawak ng ating paningin? Salamat po. Yun nga po, Sister Violi, kagaya nga po ng sinabi ng ating Panginoon, dapat tayo manatiling maliwanag at nakatuon sa mga totoong bagay, sa mga tunay na bagay, kagaya nga po ng tunay na kaharian ng langit. Kasi po, ito po yung kasi ano po ito, pag sinabi po na ang mata ang pinakaliwanag, ang lampara ng ating buhay, may kinalaman po ito sa ating tinatawag na punto de vista o point of view. Dapat po maging malinaw po yung ating direksyon. Ang ating direksyon po ay papunta sa Panginoon. Anything po na magliligaw sa atin doon sa point of view na yun, ayun po yung kinoconsider nga po na nagpapalabo sa mga mata natin. Kasi bakit? Hindi natin nakikita ang tunay na daan. Nagiging balakid talaga yung mga kaisipan natin na hindi naman talaga necessary para dun sa direksyon na ating pupuntahan. Sabi nga po gano'n, kapag clear ang goal mo kasi, all your actions will be dictated by your goals. Di ba po? Kaya nga po sabi gano'n, kailangan talaga alam mo kung saan ka papunta. Parang, ewan ko po, kung naramdaman nyo na po ito dati. Minsan di ba po kapag pag may pupuntahan ka na hindi mo pa talaga alam kung saan, yung first time mo palang pupuntahan, on the way, parang ang layo-layo niya. Di ba? Parang ang tagal-tagal ng biyahe kasi hindi mo pa na-reach yung destination. Pero di ba po, normally, kapag na-reach mo na yung destination, pag pauwi ka na, parang ang feeling mo, kanina parang ang tagal-tagal, pero ngayon makita mo gano'n, ang lapit lang pala. Di ba? Hindi pala ganung katagal yung biyahe. Pero kanina, nung papunta, parang ang tagal-tagal. Kasi bakit? Hindi mo po kasi alam at hindi po alam kasi yung pupuntahan mo. Pero pag napuntahan mo na, definitely, it will be easier for you to really refer to it. Kasi bakit po? Klaro na kasi yung direction. Kaya po, yun ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Dapat daw talagang inaklaro natin ang ating mga utak sa mga bagay na talagang mas mahalaga. Diba po? Para nang sa gayon, talagang sabi nga ito, not knowing where to go is not knowing what to do. Di ba po? Kapag alam mo kung saan ka pupunta, definitely alam mo anong gagawin mo. Pero pag hindi mo alam, kung hindi klaro sa'yo ang patutunguhan mo, definitely manghuhula ka lagi sa mga gagawin mo at madalas ligaw ka lagi at mali-mali ang iyong mga gawin. Kaya po, yun nga po, kailangan manatili po natin na malinaw ang ating mga point of view, ang ating mga mata na bilang pinakalag po ng ating mga buhay towards na magtuturo sa atin sa tamang direksyon. Salamat po, Brother G po. Sige po mga kapatid. Tanong-tanong po tayo. Yan ko lang po, ako po yung mga ninong ko, nung naging seminarista na ako na po yung bumabalik sa kanila dati. Kasi syempre nung bata ako, ang relasyon lang namin pag Pasko, kapag Bigayan Aguinaldo. Pero nung naging seminarista po ako, I really made it a point ko na balikan ko lahat ng ninong at ninang ko na nakilala ko. Kasi para kamustahin din sila. Yun nga po. Kasi kahit paano po, pag nakikita nila ako nung araw, at lalo nung naging seminarista ako nung araw, medyo bumabait po sila eh. Parang, in a way, sabi nga doon, kailangan ko yata bigyan ng aking sarili ng pat on the shoulder kasi ang aking inaanak ay nagseminarista. Di ba po?
Sabi ko, opo Ninong, talagang, kaya kailangan po, talagang maging po tayo, karapat-dapat po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya Ninong, extra job yan kasi siguraduhin mo dapat talagang pagdadasal mo ko lagi. Di ba? Para tama yung landas. Po yan, it works both ways. Pag para mapaalala natin sa mga ninong at ninang natin yung kanilang direksyon papunta sa Diyos. Okay po mga kapatid. Tanong po tayo. Good morning po, Brother G po. Yan. Tanong ko lang po, di ba po sabi niyo hindi ko lang po kasalanan po. Kasi po, parang sa kasal naman po ito. Parang ang ginawa po nung magulang dun sa anak, kumuha po ng ninang, tapos po, ibig sabihin po, siya po ang pumili. Pero po yung mga anak po niya ay medyo, yung nasa age na po, yung hindi na bata, parang, sadya naman po pala magpapakasali, Di ba, ibig sabihin po yung, pwede na po silang magdesisyon. Ngayon po, nakialam po si magulang, kukuha ng ninong. Tapos po nung makakuha ng ninong, na balitaan po nung magulang na kuripot yung ninong, sinabi po dun sa anak na, magkuripot yung ninong mo, kaya kumuha pa ulit po ng iba pa ulit ninong. Sa halip po na 4 na lang, naging 10 na po yung ninong. Ano pong masasabi niyo doon? Salamat po. Actually po, hindi naman po ito, I don't want to, to delve into yung bagay po na yung bilang kasalanan. Hindi naman po siguro kasalanan na minsan choosy ka dun sa mga nilili mo. Na ang pananaw mo sa buhay nga po yung benefit, the material benefit of it all. Siguro po hindi po talaga nasasali kasalanan, pero medyo po siya, nagpapalabo yan ng ating mga mata. Kasi po, ba't nakapokus ka nga dun sa bagay na hindi naman talaga mahalaga, yung mga bagay na talagang nagtatapos naman. Ang dapat nga kasi talaga, yun nga po malinaw sa atin, pag kumukuha tayo ng sponsor, ninong at ninang ng ating mga anak, di ba po? Ang po natin, yung talagang busilak ang puso, yung alam mo talagang magiging magandang example sa iyong anak na kayang maggabay talaga sa kanila sa tamang landas. More than anything else po, di ba? Yun po dapat. Yun nga po, kasi madalas nga po kasi hindi yun ang pananaw ng karamihang tao. Ang pananaw nila nga po kasi ay nakapokus doon sa earthly treasures. Kaya nga po, yun ang ating duty bilang mga Kristiyano na ipamulat po doon sa mga tao na ito yung mas maimportanteng bagay. Yung mas matinding, mas magandang benefit na naghihintay sa atin more than what we are thinking about. Yun po. Thank you, Sister Eileen. Sige po mga kapatid. Tanong po tayo. Sister Fed. Thank you po. Sorry po at hindi ko mapindot sa akin. Thank you po ulit, Brother Bro. Sorry po. Nasa work po kasi. Thank you po. God bless us po. God bless. Sister Feli. Baka meron po kayong i-share. Sister Feli Mocker. Wala na nagtatanong, bro. Sister Roslyn. Actually po, parang kulang lagi ang aking pagiging pagpunta dito sa Friends of the Bar kapag hindi ko narinig Sister Feli. Nga po eh. Sandali lang. Glory to God. Kasi pag nakita ko kayo, makita ko lang mukha nyo, ako po'y masaya na. Ay, wow. There is a spirit of joy. Di ba? Kasi ako po ayaw ko malungkot, gusto ko masaya kahit po sa gitna ng mga pagsubok, no? Ay, lalo masaya pagkat ang ibig sabihin nandyan sa atin ang Panginoon. Sa aking karanasan, no? Ang dami mo mga pagsubok, pero pag mayroon po namumura sa akin, kung ano pa, hindi ko pinapansin, pagkat alam ko ang sarili ko eh. Binibigay ko pa ng regalo, kaya nagbabago. Magaan lang yan pag ang pag-ibig ng Diyos o ang salita ng Diyos na sa puso ko
hindi maano sa akin ang mundo na ito, no? Kayamanan, kaya nga wala akong kayamanan kasi palaging binibigay sa iba. Ang kayamanan ko lang ay ang Panginoon. Yan na po. Masaya na ako. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Glory to God. Salamat po, Sister Penny. At naliligayan naman po ako na natutuwa kayo sa itsura ko. Glory, hallelujah. Mga anak ng Diyos, guwapo, ano? Ay, salamat po. Ibig sabihin, guwapo ang puso. hindi ko po kayo kukontrahin, Sister Penny. Glory to God. Glory to God. Amen. Ano po, salamat. God bless. Salamat po, Sister Feli. Glory to Glory to God. God. May May magtatanong pa magtatanong po pa ba? po ba? Okay Okay po. po. Nandiyan ba si Brother Brother Ike. Ike? Sige po, Sige po, bro. bro. Brother Brother Ike. Ike. Bro Bro Ike. Ike. Sis Jolie, isa pa po. Sorry po Sige po, Sige po, sige po, Sister Eileen. Sorry po, di pa po sinabi niyo yung yung mga inaanak natin sa binyag. Ngayon po, sabi niyo po, pwede po ang ating hindi naman financial or ay ibibigay natin or prayer. Ano po pong pwede nating magawa? Kasi po, nakokonsensya po ako kasi may mga anak po ako. Minsan po siguro masasabi kong hindi ko na rin ipipag-pray. Hindi ko na rin nabibigyan pag Pasko, halimbawa, o kung birthday, kung ano man po. Pero minsan po, meron naman pong yung magulang, malalaman ko po na may problema yung sa bata. Hindi ko man po mabigyan ng yung bata, payo, dahil baka hindi yung pong naaano po akong baka hindi ako pakinggan ng bata, parang ganun po. Yung pwede pa pong magawa. Salamat po. Actually po, halimbawa po yung pagbibigay po ng payo, hindi naman po kasi automatic na ninong ako, kailangan ko bigyan ng payo to. Kasi depende po rin kasi yun sa sa quality ng relasyon nyo ng iyong inaanak. Kung na-establish po na meron kayo talagang open communication, ayun po, madali pong magbigay ng payo o kaya maggabay. Pero halimbawa po, kung hindi naman po talaga nabigyan ng pagkakataon talaga na ma-establish po yung relasyon, na talagang ang relasyon po talaga ay very minimal na. Siguro pa na po, sapat na po yung panalangin. O kung gusto naman po niyo, kung talagang you really would like to go out of your way, then establish a relationship. Start establishing a relationship. If you're really serious po talaga to really fulfill your duty. Pero kung imposible po, kahit po panalangin, sa totoo lang po kasi ganito po yun. Ang lagi ko lang sinasabi na hindi naman po natin hawak ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Kaya nga po we always recourse to God. Kasi bakit? Kasi siya mas may magagawa siya. Mas may paraan siya. Kasi baka mamaya dyan, hindi naman talaga tayo ang nararapat kung ang kanya naiisip para gumabay doon sa ating inaanak. It could be someone else. Kaya po ipagdasal natin lagi sa Diyos na, Lord, alagaan mo na lang yung inaanak ko. Padala mo sa kanya kung sino yung tamang tao na dapat napakikinggan niya at magagabay sa kanya. Yun po yun. Ayos na po yun. Thank you po ulit. Salamat po. God bless po. God bless din po. Brother G po, may naalala lang ako tungkol sa mga inaanak na yan. Yes po. Meron lang ako teacher na itatanong kung ano talagang, kung ito ba'y talagang karapatan ng bata o hindi. Kahit po noong una, nung ako nasa Real Quezon pa, meron kami tindahan, malaking tindahan namin doon. Meron po nagpahawak sa akin na isang suki namin sa tindahan na anak niyang lalaki. Ako daw gagawin niyang ninong. Sabi ko, sige. Para naman, sabi ko, magkabiwayan ko ang iyong inaanak. At saka sa mga kumpari ko, na siya namili siya. Talaga, kumbaga may kaunti. Tapos po, pagdating po ng Pasko, punta po yung bata, parang ginawa niyang hanap buhay yung pagpapahawak doon sa... Sinasabi pati niya, ang binigay nung kumpare mo ganito, binigay nung kumpare mo ganito. Para mas sinasabi niyang, kung ano yung binigay ng isang kumpare ko, siya rin ibibigay ng aming ng mga ay di may siya po naman nag-uusap-usap po, nagkain naman kami. Sabi, para tayong ginagawa. Hanap buhay ng inaanak natin, hindi naman dapat ganoon. Hindi po ba di dapat naman ganoon ang pag-inaanak, alam ko, hindi tungkol sa regalo, hindi tungkol, ang pag-inaanak ay tungkol sa mga kailangan parang maging ama ka na magpapayo o
gagabay sa iyong inaanak. Hindi yung pinag-uusapan na gagawin business ang pagkuha ng ninong. Sabi, di ba masala yun? Di sala yun, Brother Jipo. Naalala ko lang, dahil puro inaanak pinag-uusapan na yun. Amen. Yan nga, Brother Grover, obvious na obvious, ang mata niya ay malabo, ang mata niya ay madilim. Kasi bakit? Hindi niya nakikita yung talagang dapat na, na hindi naman negosyo ito. Kasi may makilala po akong ganyan, talaga makita mo yung mga nanay talaga, makita mo, iniipon yung ang ginado ng mga anak, di ba po? Sa sobrang higpit na pangangailangan. Di ba po? Pero yun nga po these are temporal gifts, these are temporal treasures. Na mas mahalaga po talaga yung pressure na talagang nandun na talagang mahutok po yung mga bata sa tamang landas, sa gabay ng Panginoon. Kaya po, mali po tayo, Brother Grover. Amen. Amen. May mga katanungan pa po. May mga katanungan pa. pa. Ate Sister Gio, Lina? Lina? Opo. Sige po, Sister Lina. Brother G-Boy, tungkol din po sa inaanak. Dito po sa amin, alam din ni Ate Bioli yan eh. Pag isa inaanak mo, may kasamang 15 bata. Pati yung mga kaapu-apuhan, pati yung baby pa po isasama. Pag hindi mo naman po binigyan yung isa, inaanak mo lang ang bibigyan mo, parang nagagalit yung nanay. Ito pa, yung kapatid, ito pa. Sabi ko parang taon-taon po yun. Alam niya ni Ate Bioli, kasi Ate Bioli nasa gitna, papasukin ka ng mga bata. Kahit yung inaanak mo lang na isa, napakaraming dala. Dadalhin talaga, kaya minsan, purihin ng Panginoon. Minsan sabi ko, Lord, bakit ganito? Isa lang inaanak ko, 15 bata, may 9 na bata, may kasama pang baby. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Kasi minsan pag may inaanak tayo, yung nanay din sinasamantala din yung, hindi naman sa lahat. Minsan sinasamantala din nila yung dali nito, pati yung pamangkin, pati yung anak yata ng kapitbahay, sinama na. Kaya, praise God. Thank you po, the Brother J-Boy. Sister Rodina, alam mo magandang mong gawin. Sa susunod na dumating yung inaanak mo na may kasamang isang rekwa ng mga kapatid niya, pinsan, at kung sino-sino. Ang gawin niyo po ganito, dahil ako ay yung ninang, di ba? Nanay mo ako sa Panginoon, kaya ang ibibigay ko sa inyo ngayon ay dasal. I-pray over mo silang lahat, Sister Rodina. Yan. At sabihin mo gano'n na, ito ang best gift na ibibigay ko sa inyo ngayong araw ng Pasko. Tingnan po natin kung umulit pa sila. Amen po. Gagawin ko po yan. Amen po. Amen. Brother Jipo, kaya alam mo naman ang mga bata, ganun, naranasan ko Brother Jipo yan ng bata pa ako. Nagyayaya ako sa aking ninang, sa yung ninong ko nagbibigay yun. Alam mo na mga bata, pag hindi binigyan, magsisigawan pa ng ang kuripot, ang ninang mo. Di ba ba gano'n? Siyempre pag minsan mapapahiya ka, magbibigay ka kahit konti-konti lang. Di ba? Gano'n ang mga bata magyayaya. Tayo sa ninang ko, at yun ay magbibigay ang ninang ko. Di ganyan tayo mga bata, naranasan ko po yan. Talagang naras ko ng bata pa ako, namamaska ko diyan. Amen. Actually po, Brother Grover, kung may maibibigay naman, why not, di ba po? Pero halimbawa po, kung mapipilitan ka, talagang mapupunta ka naman sa isang sitwasyon na talagang mako-compromise naman ang iyong expenses. Okay na po yung mapahiya ka minsan. Kasi ako po laging ganito ang nasa isip ko Pagdating ng araw, maintindihan nyo rin ng mga bagay-bagay. Kung anong tama. So okay na ako yung mapahiya sa inyo ngayon. Ang importante talagang maibigay ko sa inyo yung tunay na aral kung anong nararapat. Diba? Good morning po. Good morning po, Brother J po. May suggestion po ako kay Sister Ludina. The next time po na pupunta diyan, sabihin niyo po, itong ibibigay ko sa inyo ay i-divide nyo sa lahat ng inyong mga kasama. Tignan ko lang po kung meron pa silang isama sa sunod. Maganda po dito, marami tayong sabi ko sa inyo parang sharing po tayo, marami tayong natututunan. Kasi may mga bagay na pwede pala nating i-apply sa ating mga particular sitwasyon. Kaya po, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Thank you rin, Brother G, for
Okay po mga kapatid. Wala na po magtatanong. Ako po kasi ay meron pa pong susunod na schedule. Kaya Okay po. okay Sige lang po. po. Maraming salamat po sa lagi po ninyong pag-imbita sa akin dito sa Friends of the Bar. I consider you po kasi talaga as family na also. Kaya kasi ano na po tayo, may isang taon na yata tayo mahigit po na nagsama-sama. Di ba po dito sa Friends of the Bar. Kaya nagpapasalamat po ako na itinuring po ninyo ako na parte po na pamilya ng Friends of the Bar. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Brother Ike, magpasalamat na po tayo. Kay Brother Thank you G din po. po, Brother G po. Thank you Brother po, Ike. Brother G. Salamat po. Tuloy nito ako. Maraming salamat. God bless us all po. Salamat po. Okay po, Brother G po. Salamat po at God bless din po. Bye-bye po.